Father God, thank you so much, Lord, para sa isa na namang Wednesday, Lord, where we get to learn about your word. Thank you, Lord, sa lahat ng mga nandirito ngayon kasama namin. And I pray, Father, that you will remove any spirit of distraction, Lord, in Jesus' name. Spirit of impatience, I cast you out in Jesus' name. And Lord, may you just ready our hearts, Lord. Make our hearts fertile to receive your word. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, since tapos na tayo sa David, yung ating Bible series, sino dito nag-attend pag Sunday? Sino nandito last Sunday? So, putol yung last Sunday natin eh. Kasi di ba dapat pag-aaral, anto ko pa last week, wala ka naman. Sunday. Nasa dapat yon Exodus. Ang ginagawa natin pag Sunday kasi, pinag-aaralan natin lahat ng books ng Bible. Para next time, pagka binasa nyo siya, hindi mo tatanungin, ano ba pagkakaiba nitong Genesis? Ano pagkakaiba ng 1 Peter? Ano ba to? Hindi ko to naintindihan. So, itong ginagawa natin ngayon, para ma-maximize nyo yung pagbabasa nyo ng Bible. And last Sunday, pinag-aralan natin is yung Exodus. Sino mga nandun ulit last Sunday? Anong ibig sabihin ng Exodus? Isang X. Exit. Okay? Exodus, ibig sabihin nun exit. And pinag-usapan natin dati na yung simula ng kwentong to is hirap na yung mga Israelites. Kaya sila ay lumaya sa Egypt. And in order to do that, kailangan nila magpalabas ng 10 plagues. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng plagues? Yung mga salot, yung peste, nagpalabas ng mga langaw, nagpalabas ng kadiliman, pinatay yung mga unang anak, naging yung river, yung ilog, naging dugo. Yan yung mga 10 plagues. Tapos napag-usapan din na doon sa Exodus, doon binigay yung 10 commandments. Di ba, Bel? Doon binigay yung 10 commandments. So ngayon pag-uusapan natin yung Leviticus. Ang ibig sabihin ng Leviticus ay Book of the Law. Sabihin niyo nga yan? Yan, yung Book of the Law. So dito sa Book of Leviticus, dyan kinikwento, dyan yung makikita yung holy, kung paano, kasi di ba ang Israelites, yan ang mga tao ng Diyos. Okay? So bilang mga tao ng Diyos, bilang God's people, ine-expect sa kanila, sabi nga ng ni God doon eh, be holy for I am holy. Sabihin niyo nga yun? Be holy. So sinasabihan niya yung mga Israelites na kailangan daw lahat tayo ay maging banal. Okay? Kailangan lahat tayo maging banal. Dahil ang Diyos na pinagsisilbihan natin ay banal din. So kailangan tayo ay maging banal. So dito sa Leviticus, makikita natin dyan, ano ba yung mga dapat nating sundan para tayo ay maklasify na banal. Kung sakali man, kunyari na ikaw ay magkamali, nandyan din, ano ba ang mga penalties kung sakali mang ikaw ay mag-violate. So kumbaga para nating constitution yan dito sa Pilipinas, di ba ngayon makikita natin, marami ng batas ng mga pinapatupad. Ang isa sa mga batas na give me one of the laws na pinatupad ni Duterte. Ngayon, wala pa namang curfew. Ipapatupad din. Ha? Ano? Sino nakakalam? Sino updated? Ano yung mga bagong law na dati wala? Yung sa drugs, di ba? Na ngayon, nilagyan niya ng bounty lahat ng mga kapagsumbong. Kung sino yung mga pusher, magkakaroon kayo ng pera. Biro mo, even yung mayor ng Leyte, sumurrender na sa kanya, di ba? Kilala mo yun? Ha? Hindi pa sumusuko yung anak. Yung anak, nagpa-plastic surgery na para mapalitan ng mukha. Kailangan natin yung name tag. Pakisuot lang yung mga name tags natin. Nasa name tags niyo? Ha? Nasaan din yung mga name tags? Ayan, kailangan nakasuot sa atin ang mga name tag. EJ, nasa name tag mo? Ha? Nawawala? Sa baba, hindi kayo binigyan ng name tag? Ha? Sabihan natin si Flor.
Okay? So, habang inaantay natin si Flor sa pag-akyat. So, andito, sinusulat dyan, ano yung mga penalties? Kung sakaling magkaroon ka ng mga violations, ito ang mga kaparusahan. Okay? Meron din dyan, mga grounds for fellowship. Para kung bagay sinasabi siya, okay, so, kunyari, si Joy, na tuklasan na siya ay nag-commit ng adultery. So, ano ang kaparusahan nun? Dapat ang parusa nun, she will be taken outside the city and stoned to death. Okay? Babatuhin siya hanggang mamatay siya. Ano ang dapat niyang gawin para ma-cleanse? Para ma-reinstate mo yung sarili mo? So, ultimately, lahat ng mga batas na to, yung sacrifice system nila, para i-conclude natin itong Leviticus na to, lahat to points to the ultimate sacrifice na gagawin later on dun sa New Testament. Kumbaga kasi laging ginagawa dyan, sacrifice ka ngayon, makikleanse ka, holy ka na naman, tatanggapin ka na naman ng Israel. Mamaya magkakaroon ka na naman ng kasalanan. Kasi tayo, patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, di ba? So every time gagawa ka ng kasalanan, kailangan na naman may mamatay para sa'yo. So, ano ang mangyayari dito? Later on, makikita natin na Jesus will die once and for all. Gets niyo? So, ano ba yung mga feast na nagpa-prophesy for the coming of the Messiah? Sabi dyan, during the Passover, naalala niyo kung ano yung Passover? Ano ang Passover? Joanna, naalala mo kung ano yung andito ka ng Sunday? Wala. Okay? Ikaw alam mo yung Passover, hindi? Sino hindi alam kung anong Passover? Ha? Pag binaliktad mo yung Passover, anong word yun? Overpass. Di ba? Anong ibig sabihin ng overpass? Di ba? Ang gagawin mo doon, pagka kunyari, especially pag yung mga highway na mahirap tawirin dahil ang bibilis ng mga kotse, delikado yun. So, ang gagawin nila, maglalagay sila ng overpass para hindi mo na kailangan dumaan sa highway. Ngayon, ang Passover, yan yung last plague na nangyari, na yung mga anak nila, unang anak, at saka unang anak ng tao, unang anak na hayop, mamamatay lahat yon. Para ma-pass over ka nung angel of death, kailangan mong maglagay ng blood dun sa pintuan. So, the angel of death passes over your house. So, ikaw ngayon, yung tao doon, mamamatay, mabubuhay? Mabubuhay. So, yun, representation yun ng sacrifice na gagawin ni Jesus eventually. Na lahat ng naniwala, during that time, naglagay sila ng blood. In the same way, lahat ng naniwala sa blood ni Jesus, eventually will be spared of judgment. Diba? So, yan yung inaano doon. So, isa pa, alam niyo yung mga Passover lambs. Ang isa sa mga requirement ng Passover lamb, every time, ito kasi isa sa mga celebration ng mga Israelites, kailangan yung kakainin natin na lamb, at saka yung isa-sacrifice natin, kailangan yun walang blemish. Hindi ka pwede mag-offer. For example, Lord, para sa ito, total, mamamatay na to, may sakit na to eh. So, might as well, ito din patay. Hindi pwede yun. Okay? And napakahirap paghanap ng perfect lamb. So, ang gagawin nun, for example, ito si Jovi, siya yung tupa. Okay? Yung priest, bago siya patayin, hahawakan muna siya sa ulo. Tapos, kukuha siya ngayon ng kutsilyo. Tapos, tsaka siya gigilitan ng leeg. Anong representation nun? Bakit hinahawakan sa ulo yung lamb? It's the transference of sin. Yung kasalanan ko, lilipat sa kanya. So ngayon, imbis na ako magkaroon ng parusa ng kamatayan, since yung kasalanan ko nalipat na kay Jovi, na isa siyang animal, siya na ngayon ang kailangan patayin. Eventually, ganun ang mangyayari kay Jesus. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, mapupunta sa katawan ni Jesus. At kaya, Jesus will be crucified on the cross. Okay? So, dito, makikita natin
na yung mga lambs, walang pinabali sa kanilang mga buto. Di ba? Kaya Jesus, nung siya yung mamamatay on the cross, wala rin binali sa kanyang buto. Nung time na babaliin na yung buto niya, ano nangyari? Nakita ng sundalo na, uy, patay na to, hindi na kailangan baliin yung buto. Nagets nyo? So lahat yan, ito yung mga prophecies that point na Jesus is the Messiah. So pumunta naman tayo sa Numbers. Katulad ng binanggit ko rin last Sunday, ang Numbers, bakit siya tinawag na Numbers? Kasi ito yung time na pinabilang ni God kay Moses, yung mga Israelites. Sabi niya, sige, tignan mo kung ilang kayo lahat para ma-organize mo. Ang tawag doon, census. Ngayon dito sa atin, meron din sa ating mga umiikot ng mga taga-NSO, nagtatanong, pumunta sa mga bahay-bayan. Kunyari, sabihin kay Bel, ilan ba kayo dyan nakatira sa bahay niyo? O ilang taon yung mga yan? So doon, nakikita ng government, ilan ba ang citizens nila? Nag-i-increase ba yung kanilang population? Pero dito, tinawag siyang Numbers dahil yung first chapter, nagbilangan sila. Pero hindi naman buong chapter ng Numbers, nagbilangan din. Ang inikwento ng Numbers is yung wilderness wandering. Ano ibig sabihin ng wilderness wandering? Yung journey ng Israel sa disyerto, na paikot-ikot sila. So, dyan tayo kikwento. So, dito sila nanggaling sa kaliwa. Makita mo sila ay naglakbay papunta sa baba. Andito ang Mount Sinai sa baba. Umikot sila sa taas ng wilderness of Zin. So, mula doon, bumaba sila. Dito, binigay ang 10 Commandments. Paikot-ikot, diretso ba yung ikot nila? Hindi, no? Tapos mamaya, umakyat sila dito. Pagdating nila dito, umikot pa sila. Pagdating nila dito, umikot naman sila paakyat. So ano mapapansin mo sa kanilang direksyon? Anong mapapansin mo sa kanilang direksyon? Ha? May ikot-ikot. Alam nyo sa Bible, every time you see yung Israel, it represents the world. Kung ang Israel noon, nung time na yun, sila ay inutusan na pumunta sa Promised Land. Ang Promised Land ay yung makikita mo nasa upper right, yung nasa taas na kanan. Nandun ang Promised Land. Imbis na diretso, na sana ang nilakbay na lang nila ay yung dun sa pataas, yung nakalagay doon, way to the land of the Philistines. Sana doon na lang sa dumire-diretso. Alam niyo kung ilang taon, ilang araw, mula, pag nilakad mo mula doon, paakit sa taas, dapat 40 days. Dapat 40 days. Dahil sa nagpaikot-ikot sila sa baba, alam mo gaano katagal sila inabot? Ha? Saan nyo nabasa 40 days? Yan. 40 years ang inabot. Enough para lahat ng generation nung umalis ng Egypt, mamatay. Except for 2 people. Grabe, di ba? So lahat ng pinangakuan ng Panginoon na makikita mo ang Promised Land, dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, hindi sila nakakita. And Israel represents us. And sabihin mo sa katabi mo, tigas kasi ng ulo mo eh. Diba? And sometimes, alam mo, parang tayo to eh. Alam natin kung anong tamang gawin, ba't hindi natin siya ginagawa? Diba? Kung kaya, yung blessing na gusto ng Panginoon sa inyo, hindi nyo makuha-kuha. Kasi hindi nyo rin siya completely masunod-sunod eh. And God wants to bless you. Just like dito, gustong-gusto ng Panginoon na, ito na yung promised land. Kunin nyo na. Kaso yung Israel, dami pa nilang paligoy-ligoy. So, isa sa mga kwento makikita natin dito sa Numbers, yung time na sila, nakikita na nila yung promised land. Nasa taas sila, nakikita na nila sa baba. So, sabi nila, imbis na magtiwala lang sila ng lubos, ang sabi nila,
kumuha tayo ng 12 na tao para mag-espiya dito sa land na to. So yung 12 na yon, nagpunta ron, nakita nila lahat ng mga higante. So bumalik yung 12. Sabi nung 10, sabi niya, alam mo, grabe, papatayin tayo doon pag doon tayo lumapit. Nagkamali yata ang Panginoon. Yun ang sinabi niya. Pero, yung 2 tao, di ba, 12? So 10, nagsabi, bad news, bad news. Huwag tayong pumunta. Ano yan? Salvage tayong lahat. Pero yung 2, ang sinabi nila, ang nakita nila, hindi yung higante. Ang nakita nila, sabi niya, alam mo, sobrang tama ang Panginoon. Punong-puno nga ng mga malalaking prutas. At sobrang green nung land na sinasabi ng Panginoon na kunin natin. Alika na, puntahan na natin. Pareho ang nakita. Pero magkaiba nang napansin. Ano tingin nyo kaya ang sinasabi nito? Sabi dito, tingnan natin sa verse. Ang sabi nung 10, and we were in our sights as grasshoppers, and so we were in their sight. Sabi niya, alam mo, nung nakita ko sila, ang tingin ko sa sarili ko, para lang akong tipaklong. At tingin ko, yun din ang tingin talaga nila sa atin. Yung 2 naman, ang sinabi niya, basahin niyo nga yung red, the land sa tingin ko, hindi ganyan ang pagkakabasa nila. Parang namatayan. Ang tingin ko, ang pagkasabi nila, the land is rich, it's full, it's marvelous. Let's go up at once and possess it, for we are all able to overcome it. Tingin ko, ganun ang pagkakasabi nila eh. Di ba? Hindi pagkatingin, ano ang part mo? The land is rich and marvelous. Di ba? Excited na excited sila. And you know, etong 2 klase ng tao, minsan, ganyan tayo. Meron tayong problema, meron tayong mga things na dapat nating isolve, and yet, yun yung sinasabi natin, ako, hindi pa ako pwedeng magganyan kasi hindi pa ako ready, hindi pa ako ganito. Pero hindi natin nakikita is the opportunity. Diba? Kanina, in-announce na ang Revelation magiging isa siyang ALS Center. Ilan ba sa inyo dito ang nag-aaral? Graduate na ng high school? Sino hindi nag-aaral dito? Hanggang ano natapos mo? Grade 7. Ilan taon ka na? Maki-15. Ikaw? Hanggang anong grade natapos mo? Nag-ALS ka na. So, ano nangyari sa ALS mo? Pumasa. So, pwede ka na mag-college? O doon ka sa high school na yun? Yan. So, alam nyo, sometimes tayo, pag nabigyan tayo ng opportunity, kunyari sabihin sa inyo, ito, pwede tayong, may class tayong gagawin dito. Sometimes, ang nakikita natin, mag-aaksepa ng oras yan. O kaya, naku, ngayon lang magagawin ko, pagkatapos yan, okay na ako dito. Di ba? Hindi natin nakikita yung possibility na ano yung pwede nating mangyari. I can do something with my life. Di ba? Because the offer will not always be there. Habang nandyan pa siya, sugapin mo agad. And ito nakita ni Caleb at saka ni Joshua. Yun yung pangalan nila. Caleb and Joshua. Okay? Ito yung nakita nilang dalawa. Hindi nila nakita nila yung problema, yung mga giants, pero they refused to believe na totoong problema itong mga tao. Ang sabi nila, ang nakita nila, ito yung benefits na pwede nating makuha eh. So in short, sabi dyan, when God is on your side, the enemy is outnumbered. So ibig sabihin niyan, kung may pinapagawa sa inyong Panginoon, huwag niyong isipin yung mga hadlang. Bahala ang Panginoon doon. Di ba? It doesn't matter kung may giants yan. If you have these giants or problems in your life, it's okay.
So, isa na namang kwento doon, nagkaroon ng time na nagrereklamo yung mga tao. Sabi doon ng mga tao, sana pala, kung papatayin lang tayo dito ng Diyos dahil sa gutom, sana doon na lang tayo sa Egypt pinayaan. Kasi tinulungan nga sila ng Diyos, di ba? So, ano nangyari doon? So, pinaikot-ikot sila ng Diyos for 40 years. Kasi ito mga Israelites na to, laging meron silang reklamo. Di ba? Katulad ng maraming tao ngayon, di ba? Kahit anong ibigay mo sa kanila, lagi silang complain din na complain. Para mga walang utang na loob. And yung mga Israelites, ganoon din sila eh. So, eventually, dahil sa kakareklamo nila sa pagkain, binigyan sila ng mana. Okay? Binigyan sila ng mana. Yung mana na to, parang tinapay yan na hindi tinapay. Para siyang hostya na hindi hostya. Okay? Kasi hindi pa naman tayo nakakita ng mana ngayon eh. Pero ang sabi dyan, mana, isang kulay puti. Probably yung host na ginagamit natin pagka Sunday service, probably yun yung pinakamalapit na ano doon. Pero hindi mo siya mana kasi ngayon wala na eh. Pero yung mana, nakikita nila yan, every time pagising nila, nakikita nila na yung damuhan, panay mga puti-puti. At pagka kinuha nila yun, ang lasa niya para siyang tinapay. Okay? So, God provided a daily provision of mana for several million of people. 2 million people ang Israel. Na habang umiikot sila dito, it was a miracle bread from heaven. Pinibigay ng Diyos yan from Monday until Saturday. And God is saying, alam mo, gusto ko, pagka Sunday, nagpapahinga kayo. So every Sunday, bibigyan ko kayo ng extra. At yan ay magtatagal hanggang linggo. Okay? And alam mo kung anong ginawa ng Israel? Pagdating ng linggo, sila ay naghanap ng mana. Sila ay nagpagod. May nakita ba sila? Wala silang nakita. Nagkaroon din ng time, nag-provide ang Diyos sa kanila ng meat. Kasi nagsawa sila sa mana eh. Sabi na, ano ba naman yan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, panay mana na lang ng mana. Umaga, tanghali, gabi, mana. Di ba? Sukan-sukan na ako, amoy mana na ako. Sabi nga. So, narinig na naman ng Diyos yan. Sabi ng Diyos, talagang grabe talaga itong mga Israelites na hindi makakita ng blessing. So, ginawa niya, binigyan niya ng mga quail, quail sa Tagalog? Pugo. Hindi, quail yung itlog eh. Yung pugo yung itlog. Pugo ba? Pugo. Sige na nga. Pugo. So, binigyan ng pugo. Ang nangyari dun sa pugo, sabi sa kanila, yung mga pugo, everyday bibigyan kayo ng pugo. Pero kukuha lang kayo ng sapat. So, nagkakain yung mga Israelites hanggang sa yung mga pugo, lumalabas na raw sa tenga nila, sa ilong nila. Nasusuka na yung pugo, napurga sila sa pugo. Okay? Pero, sabi sa kanila, huwag kang mag-alala, huwag kayong mag-buffet, kasi I will give you enough. So, itong mga to, hindi na kontento, nagtago ng marami. The next day, ano nangyari sa mga pugo? Nabulok. Inuud na yung mga pugo. Dahil ang kukulit talaga nila. Diba? And dito, ewan ko kung kayo nakikita nyo sarili nyo dito. Diba? That sometimes sabi ni God, okay kayo, magtrabaho kayo from Monday up to Saturday. Pero ibigay mo sa akin ng linggo, magsimba ka. Akong bahala doon. Sabi nga natin, hindi, sabi nila, when we work, we work. When we pray, we pray? Hindi. When you pray, God works. Okay? Pag tayo nagtatrabaho, tayo lang ang nagtatrabaho. Pero once na nagdadasal na tayo sa Panginoon, we are making God work for us. And I know marami tayong mga kinakatakutan in the future. Especially kung kayo lang ang nagbumubuhay sa sarili nyo or may binubuhay kayong iba. Diba? Natatakot tayo dyan eh. And sometimes, hanggat makakuha tayo ng racket, alam mo, may mga kaibigan ako sa States, minsan, tatlo trabaho nila. Naglalabas sila para sa mga kapitbahay nila, nagsuserve sila sa waitress in the morning, nagsuserve sila sa restaurant in the morning as waitress,
Pagiting sa gabi, naghahanap pa sila ng iba pang restaurant na mapaglilingkuran naman nila. Kahit pa 4 hours lang. And ako ay pintelling ngayon, alam mo, ikaw, kung mangyayari sa iyo ganyan, magtatrabaho ka mula umaga hanggang gabi, maglalaba ka pa, hanggang kamisingin, tulog mo, 3 oras lang sa isang araw. Eventually, magkakasakit ka, lahat ng kinita mo, kulang pa yan. Diba? So when God says, bahala ka magtrabaho, pero ang linggo, bigay mo sa akin. Bigay mo sa Kanya. Ano ba naman yung minsan magpahinga ka? Diba? At hindi sinabi dito na buong araw matulog ka lang ha. Kailangan dito, give time para magbasa ka. Always leave room for God. Wala namang mawawala sa inyo eh. Kung ikaw commit sa sarili, ano pa naman makamiss ka ng TV, makamiss ka ng basketball, makamiss ka ng time with the barkada, makamiss ka ng kung ano man dyan. Diba? God can bless you more. God can bless you more. So when you make a commitment to God, na sinabi sa Kanya, sige Lord, from now on, I will obey you, I will serve you here. Then do it. Mahirap yung wishy-washy ka. Na minsan game, minsan hindi. So yan yung mana. Nagkaroon din ng time dahil sa sobrang pagka-doubt ng mga Israelites na nabwisit na ang Panginoon sa kanila. So ang ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng mga ahas na pinagtutuklaw sila, tapos lahat ng natuklaw, ano nangyari? Namatay. So finally, nung ang dami nang namatay sa kanila, nag-iiyak na naman itong mga Israelites. Lord, I'm sorry. Nagsisisi na kami, Lord. Patawarin mo kami. So ang ginawa ni God, sinabi niya kay Moses, o sige, magtirik ka ng kahoy. Maglagay ka ng ahas doon. Okay? Sabihin mo sa mga taga-Israel, lahat kayo tumingin dito sa staff na to, na merong ahas. Lahat ng natuklaw na dyan tumitingin, hindi kayo mamamatay. So yung ibang mga taga-Israel, nakinig, naniwala, tumingin. Yung iba naman, ang inisip nila, titingin lang, mabubuhay? So hindi sila tumingin. Ano nangyari sa kanila? Yung mga tumingin, nabuhay. Yung mga hindi tumingin, namatay. It's another test of faith. So ito, isa na namang example na pinapakita na lahat ng tumingin kay Jesus will live. Lahat ng ayaw maniwala will die. At kung titignan mo yung nilagay dyan ni Moses, nakita niyo yung sign na yan? Ano naalala niyo sa kanya? Unang-una, it's a cross. It's a cross. It represents Jesus. And second, pag pupunta kayo, punta kayo ng ospital, makikita nyo, nakamark sa mga uniform ng mga doktor, yung logo na yan. It's the medicine sign. Yung ahas at saka yung staff. Na ginagamit, bakit? Ito nakagaling sa mga Israelites nung natutuklaw sila eh. So yung mga doktor, yan ang trabaho nila, magpagaling sila ng tao. So nakalagay dito sa John 3:14 verse 15. Basahin mo nga, Nika. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Sa Tagalog, ibig sabihin, katulad yung ginawa ni Moses na nilift niya yung ahas dun sa staff, dun sa kahoy ba? Ganon din yung nangyari sa Son of Man, which is Jesus. Yung pagkamatay niya, parang ganon din. Na lahat ng maniwala sa kanya, yan. Sabi dito, katulad ng pagtaas ni Moses dun sa ahas, dun sa desyerto, yung anak ng Diyos, who is Jesus, ay itataas din. Na para kung sino man ang maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng eternal life. So yun yung similarity nila. Meron din doon isang kwento na gusto kong banggitin sa inyo. Ito naman mga maikling kwento, inaantok na ba kayo? Okay. Meron din sila doon isang kwento, yung tawag doon, The Waters of Meribah. Sabihin nyo nga yun? So Bel, sabihin mo nga, Waters of Meribah.
lalim na iniisip ni Bel eh. Sabihin mo, waters of Meribah. Ayan. Joshua, sabihin mo nga, waters of Meribah. Yan. So, yung waters of Meribah, saan naglalakbay ulit yung mga Israelites? Anong klaseng lupain yung nilalakbay nila? Desert. Nasa desert sila. Kaya nga tayo kumakanta ng desert song eh, di ba? This is, ano sa lyrics na? Ayan, sabi nga, this is my prayer in the desert. Ayan. So, ito yung nangyari doon. So, walang tubig sa mga tao para inumin doon sa desert. So, sila, nagrebelde na naman sila kay Moses at saka kay Aaron. Si Aaron, yun yung assistant ni Moses. Okay? So, yung mga tao, sinisi na naman nila si Moses at ang sinabi na naman nila, ito na naman yung drama nila, sabi niya, kung namatay na lang sana tayo dati, bakit mo pa kami kailangan dalhin dito sa disyerto para mamatay kasama ng aming mga, ano ba yung livestock? Mga alagang mga animal. Marami sa atin dito, may mga alaga tayong animal, eh, no? Ayan. Sabi niya, bakit mo kami pinaalis ng Egypt para dalhin dito sa napakasamang lugar na to? Itong lupang to, wala kang makikita mga halaman, walang mga tinapay, walang grapes, wala lahat, walang tubig para inumin. So nagreklamo na naman ang mga Israelites. Tapos sabi niya dito, si Moses daw at si Aaron, nilayasan na nila itong mga taong to at nagpunta sila sa tabernacle kung nasa ng Diyos. Sabi niya, sila daw ay lumuhod face down sa lupa. Then, yung presence ni Lord nagpakita sa kanila. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ito i-note nyo to ha. Ang sabi ng Panginoon, ikaw at si Aaron, dalhin mo ang iyong tungkod at i-assemble mo ang mga Israelites dyan. Sabihin mo sa kanila, manood kayo. Tapos kausapin mo yung bato, tapos lalabas ang tubig. Okay? Kausapin mo yung bato, lalabas yung tubig. Makakapagbigay ka ng sapat na tubig para mapainom mo ang buong community. So, ano nangyari? So, si Moses, ginawa niya kung anong sinabi sa kanya. Kinuha niya yung staff, kung saan ito nakatago, tapos silang lahat, tinawag nila lahat ng mga Israelites, sinabi niya sa mga tao, hoy kayo, mga rebelde! Sabi niya, kailangan bang daling, labas ko dito sa batong to, ang tubig? Tapos tinaas ni Moses ang kanyang kamay. Pero ang tungkod mo, kunyari ako si Moses. Moses na walang buhok. Kunyari, tinaas niya. Sabi niya, tinaas ni Moses ang kanyang kamay at pinupok niya yung bato 2 beses. Kunyari, si Joanne yung bato. Tok, tok. Okay? Tapos, lumabas ang tubig. So, lahat ng komunidad ay nakainom. Tama ba ang ginawa ni Moses? Tama. Sino nagsabing tama? Sino nagsabing mali? Kung hindi na naman sumukit yung iba. EJ, ang tingin mo, tama o hindi? Tama. Tama hindi? Tama. Tama hindi? Okay, balikan natin. Sabi dito, habang nanonood ng mga tao, kausapin mo ang bato at lalabas ang tubig. Ang ginawa ni Moses, tinawag yung mga tao, sinabihan niya yung mga tao na, kailangan ba ilabas dito yung tubig sa batong to? Tapos, tinaas niya yung kamay niya at pinupok niya yung bato 2 beses. Lumabas ang tubig. Ha? Mali. So, ba't niya nagbago? Nakinig na kayo ngayon. Diba? Alam mo kung anong nangyari dito? Moses doubted God. And sometimes, pagka kunyari may pinapagawa Diyos sa inyo na parang imposible, tayo, gusto natin siyang dagdagan. Sabi niya, pagka may bato, lalabas yung tubig, kinausap ko lang. Wala man lang ako kailangan gawin. Sabi niya, balik, dadagdagan ko nga. Pupugin ko man lang siya para magkaroon ng chance. Baka sakaling may dinadaganan siyang fountain di ba? Pag pinukpok ko, medyo mauga siya ng konti, dun lalabas. Kasi nag-doubt siya sa sinabi ng Panginoon. Di ba? Parang tayo, pag sinabi sa atin,
na alam nyo ba ang kailangan nyo lang para ma-save ay maniwala? Tayo, nag-iisip tayo ng teka muna. Baka mali lang ako ng dinig. Kasi imposible naman na yan lang ang kailangan gawin. Sige, magsasacrifice ako. O akin na tong ganyan. Ako na magbubuhat ng ganito. O sige, magtutula ako ng ganyan. O magsaserve ako sa ganyan. Alam mo dito sa Revelation, kung sakaling mag-serve kayo, hindi yung pagsaserve nyo makakasave sa inyo. It is just your faith. Dahil naniwala kayo na there is a God, ninais nyo, sige, I want to know Him more. Yun ang makakasave sa inyo. Pero kahit kunyari, araw-araw na gawin nyo, maglinis kayo dito sa Revelation, hindi kayo masisave niyan. Okay? Ang masisave nyo, yung mga naglilinis dito dahil tinutulungan nyo sila. Gets nyo? And just like here, so ano nangyari dito kay Moses? So sabi ngayon ng Panginoon kay Moses, dahil hindi ka nagtiwala sa akin, para ipakita ko ang aking pagkabanal sa mga tao ng Israel, hindi mo sila madadala dun sa lupang gusto kong ibigay sa kanila. At etong lugar kung saan nangyari yan, yan ang tinawag dyan, the waters of Meribah. Meribah means arguing, nakikipagtalo. Dahil dito sa lugar na to, nakipagtalo si Moses sa kagustuhan ng Panginoon. And ewan ko kung kayo, kung meron kayong tinatawag din na waters of Meribah, wherein siguro sinasabi ng Panginoon sa inyo, iwan mo siya dito. At ikaw sinasabi mo, Lord, baka naman may pag-asa pa. Ito ang gawin mo. At ikaw sinasabi mo, Lord, baka naman pwedeng dito muna ako. Diba? That is your waters of Meribah. Diba? At dito kung titignan natin, ilang beses, how many times did Moses get water from the rock? Actually, alam niyo ito, second time nang ginawa ng Diyos yung magpalabas ng tubig sa bato. Second time. Nung first, sinabi ni God, pukpukin mo isang beses yung bato. Hindi ko lang kinento sa inyo dahil because we have limited time. Okay? So, eto, pangalawang beses na yan. Pero bakit yung parusa sa Panginoon, bakit yung parusa ng Panginoon kay Moses, parang napakagrabe naman. Isipin mo si Moses, ang dami niyang ginawa para sa Panginoon. Pero dahil lang sa pinupok niya yung bato, dahil doon, mamamatay siya. Hindi ba over naman yun? Pero bakit ganun? Bakit ganun? O ngayon, wala na kayong masagot. Pero kami, hindi. Kasi nag-doubt siya kay God. And, kung nag-doubt siya kay God, bakit? Para sa doubt, ang parusa mo is death? After serving? Bakit? Kasi alam mo, pinapakita dito na kung tutuusin, every disobedience you do for God, dapat wala ka na. You are wiped out. Diba? At yung bato dito, na pinupok niya, it represents Christ, the rock. Kasi sabi sa 1 Corinthians 10, sabi doon, and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. And that rock was Christ. Alam nyo, even itong bato na pinupok ni Moses ng 2 beses, it represents kung anong mangyayari kay Christ the rock eventually sa New Testament. Di ba dati nung nagsimula pa lang tayo, sinabi ko sa inyo, alam mo itong Old Testament, kung babasahin mo yan, walang word na Jesus dyan. But you can see the story of the New Testament in it, in different places nakatago. Because, ang bottom line yan is everything points back to Jesus. Sabihin nyo nga, everything points back to Jesus. If only we will open our eyes. Okay? Punta natin, yung last kwento natin. Okay? Kung makikita nyo yung formation, di ba nagka-census nga ang Israel? Alam niyo yung formation nila na inutos sa kanila? Ito yung Benjamin. Ito, ano to? Para sa mga prod.
at saka creatives, this is to scale. This is to scale. Ganito ang formation ng Israel every time they march. Nandyan sa taas ang Benjamin, 35,000. Ito ang Manasseh, 32,000. Ito ang Ephraim, 40,500 people. Nandito sa kanan naman, nandyan ang Dan, 62,000. Ang Asher, 41,500. Ang Naphtali, 53,400. Sa baba naman, sa south, ang Judah, 74. Issachar, 44. Zebulon, 57,400. Reuben, 46,000. Simeon, 59,000. Ang Gad, 45,000. So, nung dinowing siya, ano kaya ang itsura ng Israel habang sila ay nagmamarch? Alam mo, they march in the formation of a cross. Di ba? Parang galing, ano? Na kung babasahin mo siya, parang normal na normal lang ang Bible. Na parang pag tinignan mo, parang ang boring naman itong basahin. No, my friend. Alam mo, pag binasa mo yung Bible, it is full of interesting things. Na you know what? The Bible is God's love letter to you. And kumbaga, kung kayo, alam nyo nung namatay yung tatay ko, nakakita kami ng isang letter na sinulat niya para sa akin kung in case mamatay siya. And I cherish that letter. And nung binabasa ko yun, talagang iyak ako ng iyak. Kasi nakalagay doon, ano yung mga things na gusto niyang ipagawa sa akin pag wala na siya. Tignan mo yung mga kapatid mo. Please, patawarin mo yung mami ng mga kapatid mo. Okay? Mga things like that. And it's the same thing. God is giving us yung love letter niya na sinasabi doon, ito yung mga gusto kong gawin mo. Habang nandito ka sa mundo, itong gawin mo. This is your guide. So that eventually, you will find your way back to me. You will find your way back to me. Because just like our earthly Father, our Heavenly Father loves us also. So conclusion natin dyan, after the first 5 books of the Bible, na ang tawag natin doon is the Torah. Makikita natin that in the coming books na mababasa natin, everything still points back to Jesus. Everything still points back to Jesus. And kung akala mo kung yung difference, yung Old Testament is 4,000 years, yung New Testament naman, that's one lifetime. It's about 40 to 60 years. Ang laki ng diferensya nila. But even yung mga tao na sinauna, inaantay nila yung Messiah. And I'm wondering, kung tayo ngayon, if we're like the Jews, na nag-aantay pa rin tayo ng Messiah, na hindi natin alam na lahat ng kasalanan natin, binayaran na. Diba? Kumbaga, kung nasa restaurant kayo kumakain, wala kayong pambayad. Kasi nung binigay sa inyo yung bill, nakita nyo, ang bill nyo, 50,000. Nung tinignan nyo yung bulsa nyo, ang dala nyo, 2 piso lang. So, pinagpapawisan ka doon, sabi mo, nako, saan kaya kayo kukuha ng pera para ibayad dito sa bill na to? At hindi kayo maalis na, nakaupo lang kayo. Pagka tinitignan ka ng waiter, ikaw naman parang wala lang, wala kang problema. You're pretending that you don't have a problem. Pero, ang hindi mo alam, meron ng tao na nagpunta doon sa counter, itinuro kayo, sabi niya, nakita mo yung pangit na yun? Sabi niya, nakita mo yung tao niyo? Bayaran mo yung bill niya. It's paid. It's settled. And alam mo, kailangan mo lang gawin is to stand up and walk out of that restaurant because it's paid for. Pero kung ikaw hindi mo i-grasp yun, uupo ka pa rin doon, walang mangyayari sa'yo. Mag-close na yung restaurant, andun ka pa rin, sabihin sa'yo, ma'am, meron ko bang inaantay? Ikaw naman, wala. Wala akong bayad. Diba? So, praise God for everything that He has done. At yan yung conclusion ng ating Torah. Diba ang ganda ng mga kwento na nandito? Diba? So, next week, Sunday, iibahin na natin yung series ng Sunday.
dito natin sa Wednesday pagtutuloy yung mga learning natin ng book for book. So, sana this coming Sunday, magpunta kayo because we're going to talk about yung foundation ng faith natin. Okay? So, let's pray. Father God, thank you so much, Lord, that you've paid it all. At hindi namin alam, Lord, na even pala, Lord, sa Old Testament, you were there. Sabi nga, Lord, sa Genesis, during the time that God created the world, you were there beside Him, watching as everything unfolds. And Lord, until today, kahit napakatigas ng ulo namin, Lord, you've never given up on us. Kahit napakatigas ng ulo namin, Lord. And Lord, you are really, truly worthy, Lord, to be praised. You are worthy, Lord, of every sacrifice, Lord, that we have yet to give. And Lord, I'm sorry during those times na inuuna namin, Lord, ang ibang mga bagay. But Lord, know that we love you and we want to serve you. And I praise you, God, for every soul, Lord, that is here today. Even yung mga tao na we have not fully received you yet. And I know, Lord, nandito sila for a purpose. Every tao na nandito ngayon, Lord, is here for a purpose. Siguro, Lord, para sa kanila, wala lang silang magawa. But I know, Father, na Ikaw ang nagpadala sa kanila dito. Alam ko, Lord, gusto mo silang gamitin. Walang tapon dito. Walang tapon sa mata mo, Lord. And Lord, I speak blessing upon blessing para sa mga tao nandito. Hindi lang, Lord, for material things and health things. Father, I'm praying, Lord, for a spiritual revival, Lord, para sa community na to. And as we learn your book, enable us to become your workers. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.